Maligayang kaarawan, Althea, heto ang regalo ko sa'yo. Ang katotohanan kung bakit hinding-hindi magiging akin ang batang yan sa sinapupunan mo. Ang malakas na boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng sikat na hotel dito sa Cebu. Kasabay nito ang pagbagsak ng isang makapal na sobre sa gitna ng hapag dahilan para tumalsik ang ilag baso ng mamahaling wine. Ang mga litratong lumarawan sa akin na pinalalabas na pumapasok sa isang silid ng motel kasama ang isang lalaking hindi ko kilala ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napatigil ang lahat. Ang masayang tugtog ng biolin ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang mangiti ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ng Cebu ay biglang naging mga mapanuring tingin. Victor, ano ba itong biro mo? Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang aking boses habang pilit kong inaabot ang kanyang kamay. Kanina lang bago magsimula ang party, niregaluhan niya ako ng isang mamahaling kwintas at hinalikan ako sa no. Akala ko ito na ang pinakamasayang gabi ng aking buhay dahil binalak kong ibalita sa kanya at sa lahat na sa wakas, matapos ang 5 taon na paghihintay ay magiging magulang na kami. Ngunit marahas niyang tinabig ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan, Althea. Nakakasuka ang pagmumuka mo. Akala mo ba ay maloloko mo ako na palalabasin mong himala ang pagbubuntis mo? Lumingon siya sa mga tao, ang kanyang mukha ay puno ng wad na pait at galit. Mga kaibigan, pamilya, patawarin niyo ako kung nasira ang gabing ito. Ngunit hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Ang asawa ko ang warang guro ng musika na hinahangaan ninyo ay isang manloloko. Hindi totoo yan, Victor. Buntis ako. Ito ang ultrasound. Sabi ko habang dinudukot ang larawan mula sa aking bag. Ang aking tanging ebidensya ng pag-asa. Magiging 3 na tayo, mahal. Siguro ay may nagkamali lang sa mga literatong yan. Bago ko pa natapos ang aking pangunusap, isang mabilis na anino ang lumapit sa akin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Napasandal ako sa mesa, ang aking tenga ay nagngangalit sa sakit. Nang iangat ko ang aking paningin, lalong nadurog ang aking puso. Ang aking ina, si Nanay Estrella. Nanay. Bulong ko, ang mga luha ay nagsimula ng umagos. Inasahan kong yayakapin niya ako na ipagtatanggol niya ako laban sa malupit na bintang ni Victor. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi awa, kundi matinding poot. Huwag mo akong tawaging ina, ikaw ang lamat sa danggal ng pamilyang ito. Sigaw niya sapat na para marinig ng lahat ng kapitbahay at kakilala namin na naroon. Pinalahi kitang may takot sa Diyos, Althea. Ibinigay ko ang lahat para maging kagalang-galang kang babae. Pero heto ang isusukli mo. Ang ipahiya ako sa harap ng mga Salcedo. Nanay, makinig po kayo. Hindi ko alam ang mga litratong yan. Wala akong ibang lalaki. Pagsusumamo ko, lumuhod ako sa kanyang harapan. Tinitiis ang hiya sa harap ng daan-daang tao. Kailangan niyo akong paniwalaan. Ang batang ito, anak ito ni Victor. Isang malamig na tawa ang kumawala sa bibig ni Victor. Anak ko, Althea, mukhang nakalimutan mo ang isang mahalagang detalye. Kumuha siya ng isa pang papel mula sa kanyang bulsa, isang medical record na may selyo ng isang sikat na ospital sa Maynila. 3 taon na ang nakalilipas na pa-check up ako dahil sa tagal nating hindi makabuo. Ang resulta, sterile ako. Ibig sabihin baog ako, Althea. Hinding-hindi ako magkakaanak kahit kailan. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Sterile, pero paano? Bakit? Hindi niya sinabi sa akin. Sa loob ng 5 taon ako ang sumailalim sa kung ano-anong masakit na gamutan. Ako ang sinisisi ng mga tao dahil hindi kami makabuo. Bakit na yan lang niya ito inilabas? Kitam, dagdag ni Nanay Estrella, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Kaya pala bigla kang nabuntis. Kalinong binhi ang ipapasok mo sa pamilyang ito kay Rafael, sa doktor mong madalas mong puntahan? Napakalandi mo. Hindi totoo yan, sigaw ko, pero walang nakikinig. Ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan. Ang salitang sulot, kirida, at walang hiyang anak ay parang mga palasong tumatama sa aking pagkatao. Lumayas ka rito, Althea. Malamig na utos ni Victor. Wala kang puwang sa bahay ko at lalong wala kang puwang sa pamilya Salcedo. Mula sa oras na ito, hindi na kita asawa.
Iwan mo ang kwintas na yan. Iwan mo ang lahat ng gamit na binili ko para sa'yo. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kalad ka rin kapalabas. Tumingin ako kay Nanay Estrella, umaasang kahit sa huling pagkakataon ay makita ang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit tumalikod siya at lumapit kay Victor, hinawakan ang braso nito na parang ito ang tunay niyang anak. Hayaan mo na siya, Victor. Hindi siya karapat-dapat sa kabaitan mo. Hayaan mong kainin siya ng sarili niyang dumi. Wala akong nagawa, kundi tumayo ng nanginginig. Ang aking puting bistida na para sana sa aking selebrasyon ay tila naging isang mansa ng kahihiyan. Naglakad ako palabas ng ballroom. Bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga bubog. Ang bawat mata na nakatingin sa akin ay puno ng panghuhusga. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagdurusa o baka naman ay nakikisabay sa paghuhugas sa aking danggal na ninakaw sa isang iglap. Wala akong pera, wala akong masisilungan, at ang tanging dala ko ay ang larawan ng ultrasound na ngayon ay basang-basa na sa aking kamay. Napasandal ako sa pader, nang gusali hinahabol ang aking hininga, habang kinakabahan para sa kaligtasan ng aking dinadala. Paano ito nangyari? Paano ko nabuntis kung sterile si Victor? At bakit para nakaplano ang lahat? Sa gitna ng kulog at kidlat, isang itim na sasakyan ang huminto sa aking harapan. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba at doon ko nakita ang mukha ni Victor na may mapanuyang ngiti. Althea? Tawag niya, ang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng tagumpay. Huwag mo nang tangkaing bumalik sa bahay o lumapit kay Mama Estrella. Dahil sa oras na gawin mo yan, sisiguraduhin kong pati ang lisensya mo sa pagtuturo ay mawawala. Mabulok ka sa kalsada kasama ang batang yan. Pinaharurot niya ang sasakyan, iniwan akong nakalubog sa putik. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan isang gabi sa isang medical mission kung saan uminom ako ng tubig na ibinigay ni Nanay Estrella bago ako mawalan ng malay. Ang aking tiyan ay kumirot. Isang matinding takot ang gumalot sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kasal. May mas malalim pang nangyayari. At kailangan kong mabuhay. Kailangan naming mabuhay ng anak ko para malaman kung anong klaseng demonyo ang nagsuot ng mukha ng aking sariling ina. Basang-basa, nanginginig at halos hindi makahinga sa tindi ng lamig at bugso ng damdamin, naglakad ako pabalik sa aming ancestral house. Ito ang bahay na itinayo ng aking yumaong ama, ang bahay na puno ng mga alaala ng himig ng biolin at tawanan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat sulok ng bakuran ay tila naging estrangero sa akin. Wala akong ibang mapupuntahan. Ang pitaka ko ay naiwan sa ballroom at ang tanging gamit ko ay ang basang ultrasound at ang susi ng bahay na palihim kong itinago sa bulsa ng aking coat. Kailangan kong makuha ang aking pasaporte at ang mga dokumento ng bahay na iniwan ni Papa sa akin. Kung totoo ang banta ni Victor, hindi ako pwedeng manatili rito nang walang kahit na ano. Maingat kong binuksan ang pinto sa likod. Madilim ang buong bahay, ngunit may kaunting liwanag na nagmumula sa itaas sa silid ni Nanay Estrella. Akala ko ay nasa hotel pa sila at papakasaya sa kahihiyang idinulat nila sa akin. Bakit ang bilis nilang nakauwi, dahan-dahan akong umakyat sa hagdan? Pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay sa bawat hakbang. Ngunit habang papalapit ako sa silid ni Nanay, isang tunog ang nagpahinto sa aking mundo. Isang tawa. Isang malandi at malakas na tawa na nagmumula kay Nanay Estrella. At sinundan ito ng isang familiar na boses ng lalaki na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang galing mo talagang umarte, Mama Estrella. Akala ko kanina ay sasabog na ang dibdib ko sa kaba nang sampalin mo si Althea, sabi ni Victor. Ang boses niyang dati ay puno ng paglalambing. Sa akin ngayon ay puno ng pangungutya. Kailangan nating gawin yun, Victor. Alam mo namang mabilis maniwala ang mga tao rito sa Cebu kapag moralidad na ang nakataya. Isang sampal lang, isang iyak absuelto, na tayo at siya na ang kontrabida. Sagot ni Nanay. Napasandal ako sa pader sa labas ng silid. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa aking dibdib. Sumilip ako sa siwang ng pinto na hindi nakasara ng maayos. Doon sa kama kung saan dati ay katabi ko si Papa sa pagbabasa ng mga kwento. Nakita ko ang aking asawa at ang aking ina.
Si Victor ay nakahiga, habang si Nanay Estrella ay nakaupo sa tabi nito. Hinahaplos ang buhok ng aking asawa na parang sila ang magkasintahan. Pero sayang ang plano natin, Victor. Hindi ko akalaing mabubuntis talaga ang babaeng yan. Akala ko ba ay siguradong bao ka na? Tanong ni Nanay habang humihitit ng sigari. Yo? Iyon din ang akala ko, Mama. Iyon ang sabi sa akin sa ospital noon. Kaya nga pumayag ako sa plano mong ipakasal ako sa kanya para makuha ang titulo ng bahay na ito. Pero mukhang nagkamali ang doktor o baka naman sadyang minalas lang tayo sa pagkakataon. Sagot ni Victor sabay mura. Ngunit huwag kang mag-alala. Ginamit ko na ang medical record ko noon para palabasin na imposible ang anak na yan. Kahit maghabol pa siya, walang maniniwala sa kanya. Dapat lang. Hindi pwedeng mapunta sa batang yan ang mana mula sa mga Salcedo. At lalong hindi pwedeng mabawi ni Althea ang bahay na ito. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa deed of sale bago pa siya makaisip na lumapit sa abogado. Sabi ni Nanay, ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, ito ang tamang kabayaran. Ang bahay na ito ay para sa akin, hindi para sa anak ng isang mahinang lalaki na tulad ng papa niya. Hindi ko na mapigilan ang panginghinig ng aking buong katawan. Hindi lang pala si Victor ang traidor. Ang sarili kong ina ang babaeng nagluwal sa akin, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking sikreto, ang siyang arhitekto ng aking pagkawasak. Ang kasal namin ni Victor ay isa palang transaksyon. Isang malupit na laro para makuha ang tanging yaman na iniwan ni Papa para sa akin. Paano kung magsumbong siya sa mga pulis tungkol sa atin? Tanong ni Victor. Humalakak si Nanay. Sino ang maniniwala sa isang babaeng na patunay ang nangaliwa sa harap ng maraming tao, bukas na buwas ipapakalat ko sa barangay na nabaliw na siya dahil sa kahihiyan? Sisiguraduhin kong wala siyang mukhang maihaharap sa kahit kanino. At ang batang yan, siguradong mawawala rin yan kapag wala na siyang makain. Naramdaman ko ang init ng galit na humahalo sa aking pait. Ang batang dala ko ay hindi lang bunga ng aking pagmamahal, kundi siya na rin ang tanging kakampi ko sa mundong ito. Sa puntong yon, alam kong wala na akong pamilya. Ang 2 taong nasa loob ng silid na yon ay mga halimaw na nagkukubli sa anyo ng mga mahal sa buhay. Dahan-dahan akong umatras na iskong makarating sa aking silid para makuha ang mga dokumento. Ngunit sa tindi ng aking panginginig, hindi ko napansin ang isang antigong florera na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng hagdanan. Klang ang tunog ng nabasag na seramika ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napatigil ang tawanan sa loob ng silid. Sino yan? Ang matalas na boses ni Nanay Estrella ang narinig ko. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako patungo sa aking silid. Mabilis na kinuha ang bag na naglalaman ng aking pasaporte at ang folder ng mga dokumento ni Papa na lagi kong itinatago sa ilalim ng kama. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Victor na papalabas ng silid ni Nanay. Althea, ikaw ba yan? Sigaw ni Victor. Bumalik ka rito? Bit-bit ang aking bag. Mabilis akong bumaba ng hagdan. Halos madulas ako dahil sa basang sapatos. Ngunit ang takot at ang pagnanais na protektahan ng aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas. Huwag mo siyang hayaang makatakas, Victor. Kunin mo ang folder na dala niya. Sigaw ni Nanay mula sa itaas ng hagdanan. Nakita ko ang kanyang muka. Wala na ang maskara ng pagiging isang ina. Ang nakita ko ay isang babaeng handang pumatay para sa pera. Bitawan mo ako. Sigaw ko nang maabutan ako ni Victor sa pintuan. Hinablot niya ang aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Akin na yan, Althea. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Galit na galit si Victor, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala ka nang mapupuntahan. Akin na ang folder. Hindi mo ito makukuha. Victor, hayop ka, traidor kayong dalawa. Sa isang huling lakas, sinipa ko ang kanyang binti at ginamit ang aking bag para ihampas sa kanyang mukha. Nabigla siya at bahagyang napaatras. Binuksan ko ang pinto at mabilis na tumakbo palabas sa ilalim ng ulan. Rinig ko ang kanyang mga mura at ang tunog ng kanyang mga paa na humahabol sa akin sa maputik na daan. Madilim, madulas, at halos wala akong makita dahil sa lakas ng ulan, ngunit hindi ako tumigil. Althea, hinding-hindi ka makakalayo. Ang huling sigaw ni Victor, bago ko narating ang dulo ng kalsada,
kung saan may isang nag-iisang tricycle na dumaan. Kuya, bilis! Sa pier po! Sa pier! Pagsusumamo ko sa driver habang sumasakay ako. Habang umaandar ang tricycle, lumingon ako sa aming bahay. Nakatayo si Victor sa gitna ng kalsada basang-basa at tila isang demonyong nabigo sa kanyang biktima. At sa bintana ng itaas na palapag nakita ko ang anino ni Nanay Estrella, nakatayo at pinapanood ang aking pag-alis. Niyakap ko ang aking tiyan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa lamig ng ulan. Mula sa gabing ito patay na si Althea na guru ng musika. Ang Althea na tanging dala ay galit at determinasyon ang siyang sisilang. At sa Sikihor, doon ko hahanapin ang paraan para mabulok silang dalawa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Humihinggal ako habang binabayaran ang driver ng tricycle ng huling bariya na nakapako sa bulsa ng aking coat. Ang Pier 1 ng Cebu ay tila isang malaking bibig ng halimaw sa gitna ng madilim at maulang gabi. Ang mga ilaw mula sa mga barko ay malabo dahil sa kapal ng patak ng ulan, at ang hangin ay may dalang amoy ng krudo at alat ng dagat. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinihigpitan ko ang hawak sa aking bag. Lumingon-lingon ako sa paligid, bawat lalaking naka-jacket na dumararing ay tila si Victor sa aking paningin. Alam ko ang kapangyarihan ng pamilya Salcedo sa lungsod na ito. Isang tawag lang ni Victor sa kanyang mga koneksyon, maari akong harangin sa bawat terminal. Naglakad ako patungo sa ticketing booth ng barkong papuntang Sikihor. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kirot sa aking puson. Anak, kumapit ka lang. Huwag mong iwan si nanay. Bulong ko sa aking sarili habang hinihimas ang aking tiyan. Nang makarating ako sa harap ng cashier, dun ko lang naalala ang isang masakit na katotohanan. Ang pitaka ko ang bag na naglalaman ng aking mga credit card at cash ay naiwan sa ballroom ng hotel. Ang tanging dala ko ay ang folder ng dokumento at ang pasaporte ko na isinilid ko sa bag kanina. Isang ticket po papuntang Larena, Sikihor, yung susunod na biyahe. Sabi ko pilit na pinatatatag ang aking boses. 1,200 po, ma'am. Kasama na ang terminal fee. Sagot ng babae sa booth nang hindi tumitingin sa akin. Napatigil ako. Wala akong pera. Kinapa ko ang aking leeg, ang aking mga tenga, hanggang sa maramdaman ko ang isang matigas na bagay sa aking kanang kamay. Ang singsing ni Papa. Isang antigong gintong singsing na may maliit na diamante, ang huling hiling niya kay nanay na ibigay sa akin sa aking 18 kaarawan. Sariwa pa sa aking alaala ang mukha ni Papa nang ibigay niya ito sa akin. Althea, ang singsing na ito ang magpapaalala sa iyo na may dangal ang ating dugo. Huwag mong hayaang tapakan ka ng sinuman. Mumit ako ng mapait. Ang singsing na simbolo ng aking dangal ay siya ko palang gagamitin para itakas ang aking buhay mula sa taong nagnakaw nito. Miss, wala akong cash, pero ang singsing na ito, ginto ito. Higit pa sa halaga ng tiket ang halaga nito. Pakisuyo, kailangan ko lang makasakay. Pagsusumamo ko. Inilapag ko ang singsing sa counter. Tumingin sa akin ang babae. Bakas ang pagtataka at pagdududa sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang aking basang hitsura, ang maskara na kumalat sa aking muka, at ang puting bistida na punit-punit na sa ilalim. Marahil ay inisip niya na isa akong baliw o isang babaeng tumatakas sa gulo. Ma'am, bawal po ang barter dito. Cash lang po ang tinatanggap namin, matigas niyang sagot. Parang awa mo na, miss. Tumatakas ako sa asawa kong sasaktan ako. Buntis ako. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Umiyak na ako. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang hakbang papalapit ni Victor sa akin. Isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ko ang humawak sa aking balikat. Ako na ang magbabayad sa ticket niya, miss. Ibigay mo na sa kanyang ticket. Lumingon ako at nakita ang isang simpleng mangingisda. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga mata ay puno ng kabait. Inabutan niya ng pera ang cashier. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko magpasalamat ng paulit-ulit, ngunit ang tanging lumabas sa bibig ko ay hikbi. Maraming salamat po, Lolo. Maraming salamat, sabi ko habang tinatanggap ang tiket. Sinubukan kong ibigay ang singsing sa kanya bilang kabayaran pero umiling siya. Itago mo yan, Ineng. Kakailanganin mo yan sa pupuntahan mo. Ang mga taong tumatakas ay laging may mabigat na dahilan. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan sa Sikihor, sabi ng matanda bago siya naglakad palayo.
Matapos ang mahigpit na inspeksyon sa seguridad kung saan bawat tingin ng gwardiya ay tila isang hatol ay sa wakas, ay nakatapak ako sa deck ng barko. Ang Roro ay dahan-dahang gumagalaw papalayo sa pantalan ng Cebu. Tumayo ako sa gilid ng barko, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na dahan-dahang lumiliit. Ang lungsod kung saan ako ng arap nagmahal at naging biktima. Doon sa isa sa mga naglalakihang gusaling, yun naroon si Victor at ang aking ina marahil ay nagdiriwang na sa aking pagkawala. Isang matinding hapdi ang naramdaman ko sa aking puso. Nanay, bakit? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Paano nagagawang ipagpalit ng isang ina ang sariling anak para sa pera, para sa isang lalaking asawa ng kanyang anak? Ang utang na loob na lagi niyang isinusumbat sa akin ang pagpapalaki, ang pagpapakakain, ang pagpapaaral ay tila isang utang na kailangan kong bayaran sa pamamagitan ng aking sariling buhay. Naramdaman ko ang muling pag-alo ng aking sikmura. Ang morning sickness na hinaluan ng stress ay nagpahirap sa aking katawan. Napaapo ako sa isang bench sa gilid ni Yayakap ang aking folder. Sa loob nito ay ang titulo ng bahay na orihinal na nakapangalan kay Papa. Hindi ito makukuha ni Estrella hanggat hindi ako pumipirma. Iyon ang tanging baraha ko. Tumingin ako sa madilim na karagatan. Ang sikwihor ay kilala sa mga kwento ng kababalahan ng mga mangkukulam at mga salamangkero. Sabi nila, ang mga taong may sugat sa kaluluwa ay doon na pupunta para gumaling o para humanap ng husti, yang hindi kayang ibigay ng tao. Hindi ako mangkukulam, Papa. Bulong ko sa hangin, habang hinahaplos ang singsing na nasa aking daliri pa rin. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat luhang pumatak sa akin na yung gabi ay babalik sa kanila ng 100 beses. Hindi ako susuko hanggat hindi nila nararamdaman ang lamig ng kalsada na ipinalasap nila sa akin. Dahan-dahang ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaan ang ugong ng makina ng barko na maging oyayi sa aking pagod na isipan. Ang bukas ay isang malaking katanungan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman ko ang isang uri ng kalayaan. Ang kalayaan ng isang taong wala, nang mawawala pa, kundi ang batang hindi pa isinisilang na siyang magiging saksi sa aking pagbangon. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng araw sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay rosas at kahel na banaag sa kalangitan ng Larena Siquijor. Ngunit para sa akin, ang liwanag na iyon ay tila nanununtok sa aking mga matang namumugto sa iyak at puyat. Nang dumaong ang barko, ang katahimikan ng isla, ay sumalubong sa akin isang malaking kontras sa ingay at gulo na iniwan ko sa Cebu. Sa bawat hakbang ko pababa ng gangplank, naramdaman ko ang bigat ng aking katawan. Ang bawat kalamnan ko ay naninigas at ang aking sikmura ay tila umiikot sa gutom at pagod. Ang hangin dito ay kakaiba. Amoy tuyong dahon, sariwang dagat at isang uri ng halimuyak na hindi ko maipaliwanag, isang amoy na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. "Ma'am, kailangan niyo po niyong sasakyan," tanong ng isang lalaking may hawak na karatula, ngunit hindi ko siya halos marinig. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga puno ng niyog ay tila sumasayaw ng marahas at ang semento ng pantalan ay tila naging tubig. Humawak ako sa aking tiyan. Isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa aking puson hanggang sa aking likuran. "Anak!" Ang huli kong bulong bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nagising ako sa isang silid na puno ng katahimikan. Ang unang pumasok sa aking pang-amoy ay ang bango ng eucalyptus at pinatuyong mga damo. Hindi ito amoy ng isang typical na ospital na puno ng chemical. Amoy ito ng kalikasan. Iginalaw ko ang aking mga daliri at naramdaman ang malambot na kumot na yare sa abaka. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ang kisame na gawa sa kawayan at nipa. Sa gilid ng silid, may mga estante na puno ng mga bote ng salamin na may lamang iba't ibang kulay ng likido at mga ugat ng halaman. "Huwag ka munang biglang babangon, masyadong mababa ang iyong presyon." Isang baritono at kalmadong boses ang narinig ko mula sa aking gawing kanan. Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong,
Ngunit ang paraan ng kanyang pagkilos at ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg ay nagpapakitang siya ay isang manggagamot. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakakabasa ng kaluluwa. Nasaan ako ang anak ko? Maayos ba ang anak ko? Agad kong tanong, ang boses ko ay paos at puno ng takot. Lumapit siya at banayad na hinawakan ang aking pulso. Nasa klinika ka sa San Juan. Ako si Rafael. At huwag kang mag-alala, matatag ang iyong dinadala. Isang milagro na sa kabila ng stress at gutom na pinagdaanan mo ay maayos pa rin ang tibok ng kanyang puso. Nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay gumuho ang isang malaking pader ng takot sa aking dibdib. Salamat. Salamat, Doc. Kailangan mong kumain at magpahinga ng matagal. Nakita ko ang iyong mga pasa sa braso, sabi ni Rafael habang isinusulat ang ilang tala sa isang papel. Sandali siyang napatigil at tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi karaniwan ang isang buntis na dumarating dito ng mag-isa, basang-basa ang suot na pang-party at walang dalang kahit na ano kundi isang folder ng dokumento. Yumuko ako. Ang hiya ay muling gumapang sa aking sistema. Tumatakas po ako. Wala na akong ibang mapuntahan. Sa Sikihor, maraming taong dumarating para magtago, Alfia. Sabi niya. Napatigil ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko pa ito nababanggit. Tumayo si Rafael at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang mga puno ng balete sa labas. Hindi mo ba ako natatandaan marahil? Ay masyadong mabilis ang mga pangyayari noon. Kumunot ang aking no. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, ang matangos na ilong, ang bahagyang balbas at ang pilat sa kanyang kilay. Isang malabong alaala ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang gabi ng ulan, 2 taon na ang nakalilipas, isang aksidente sa kalsada sa labas ng Cebu City. Kayo yung doktor na tumulong sa akin nung maaksidente ang taxi na sinasakyan ko papuntang airport. Bulong ko. Kayo ang nagdala sa akin sa ospital. Tumango si Rafael. Oo, at ako rin ang doktor na nagtataka kung bakit pagkatapos ng gabing yon ay bigla kang inlipat ng iyong ina sa isang pribadong klinika na hindi ko na mahanap. Sinubong kitang bisitahin noon para ibigay ang iyong mga gamit, pero hinarang ako ni Estrella Mendoza. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Bakit niya ako ililipat? Lumapit si Rafael sa akin, ang kanyang mukha ay seryoso. Althea, nung gabing yon bago ka mawala ng malay dahil sa aksidente, kumuha ako ng blood sample mo para sa lab test. Pero may isang bagay ako napansin sa records mo na ipinilit ipabura ng iyong ina sa ospital. Huminga siya ng malalim, tila tinitimbang kung dapat ba niyang sabihin ang lahat. Sinabi ng ina mo na ang aksidente ang dahilan ng pagkahilo mo. Pero ang totoo, bago pa man bumangga ang taxi, may nakita akong mataas na dosage ng sedative sa dugo mo. At may isa pang mas nakapagtataka, ang surgical records mo sa klinika ni Dr. Arieta na binanggit ng ina mo ay hindi tumutugma sa physical examination ko sa iyo. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko habang unti-unting bumabalik ang lamig sa aking mga kalamnan. Ibig kong sabihin, Althea, 2 taon na ang nakalilipas, tila may ginawa sa iyong katawan na pilit itinago ng ina mo. At ngayon na narito ka buntis at tumatakas, natatakot ako na ang nakaraan mo at ang kasalukuyan mo ay magkakaugnay sa isang paraang hindi mo inaasahan. Tiningnan ko ang aking tiyan, pagkatapos ay ang singsing ni Papa sa aking daliri. Ang misteryo ng Sikihor ay tila nagsisimula na magbukas hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng mga madidilim na lihim na ibinaon sa limot ng sarili kong ina. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng klinika ni Rafael ay hindi sapat para pawiin ang kilabot na gumagapang sa aking balat. Nakaupo ako sa gilid ng kama, mahigpit ang hawak sa baso ng mainit na tsaa na ibinigay niya, habang ang mga salita niya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa aking puso. Sedative, ibig mo sabihin, pinatulog ako bago ang aksidente. Tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Tumango si Rafael. Lumapit siya sa isang lumang cabinet at kumuha ng isang manipis na brown envelope. Hindi ito ang opisyal na record mula sa ospital sa Cebu. Yan ang record na nilinis ng iyong ina. Ang hawak ko ngayon ay ang personal kong mga tala at ang resulta ng laboratory.
o na ginawa ko ng palihim bago ka pa ilipat ng klinika? Inilapag niya ang mga papel sa aking harapan. Hindi ko gaanong maintindihan ang mga terminong medikal, ngunit malinaw ang nakasulat sa itaas. High concentration of midazolam. Ang midazolam ay isang malakas na sedative, paliwanag ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng seryosong babala. Ginagamit ito para sa anesthesia o para pawiin ang matinding pagkabalisa. Ngunit sa dosage na nakita ko sa dugo mo noon, hindi ito basta-basta gamot. Pinatulog ka ng sadya, Althea, at nang mangyari ang aksidente sa taxi, ang katawan mo ay walang kakayahang lumaban o mag-react dahil paralisado ang iyong sistema. Napahawak ako sa aking ulo. Ang alaala ng gabing yon ay malabo tila isang panaginip na pilit ibinabaon sa limot. Nung gabing yun, bago ako ihatid ni nanay sa airport para sa aking music seminar sa Maynila, binigyan niya ako ng isang basong gatas. Sabi niya, pampakalma raw yon dahil natatakot akong sumakay sa eroplano. Iyon na nga, sabi ni Rafael. At hindi lang yan. Nung sinusuri kita sa emergency room, may napansin akong maliit na sugat sa iyong puson. Hindi ito galos mula sa bangga. Isa itong maayos at malinis na hiwa, isang laparoscopic incision. Laparoscopy, kumunot ang aking no. Pero sabi ni nanay, tinanggalan lang ako ng maliit na cyst dahil sa aksidente. Yan ang dahilan kung bakit kailangan ko raw magpahinga ng mataglal. Iyon ang pinalabas niya. Tugon ni Rafael habang mataman akong pinagmamasdan. Pero ang laparoscopy ay madalas gamitin sa fertility procedures, tulad ng egg retrieval. Parang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang aking sinapupunan ay tila naging isang malamig na guwang. Egg retrieval? Ibig sabihin, kumuha sila ng mga itlog mula sa akin nang hindi ko alam. Nung 2 taon na ang nakalilipas, bakit nila gagawin yun? Tanong ko ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding paglapastangan sa aking katawan. Bakit gagawin ng sarili kong ina ang ganong bagay sa akin? Doon papasok ang pangalang ito. Itinuro ni Rafael ang isang pirasong papel na may sulat kamay. St. Jude Fertility Clinic, Dr. Arieta. Yan ang klinika kung saan ka dinala ni Estrella pagkatapos kitang ilabas sa ospital. Sinubong kong puntahan ang klinikang yan bago ako lumipat dito sa Siquijor, pero laking gulat ko nang malaman na nagsara na ito 3 buwan matapos ang iyong operasyon. Nawala ang lahat ng records, burado ang lahat ng bakas. Naramdaman ko ang matinding pait. Ngayon ay nagdurugtong na ang mga piraso ng puzzle. Ang kasal namin ni Victor, ang kanyang paggaba, o ang aking himalang pagbubuntis at ang pilit na pagpapalaya sa akin ni Nanay Estrella. Rafael, kung sterile si Victor at kumuha sila ng mga itlog sa akin, 2 taon na ang nakalilipas. Ang batang dala ko ngayon, paano? Nanginginig ang aking buong pagkatao. Iyan ang kailangan nating alamin, sabi ni Rafael habang hinahawakan ng aking kamay para pakalmahin ako. Sa mundong ito, Althea, ang pera at kapangyarihan ay kayang bumili ng siyensya para gumawa ng mga bagay na labag sa batas at moralidad. Ang pagbubuntis mo ay hindi aksidente. Isa itong planadong hakbang. Kinuha ko ang aking folder, ang folder na naglalaman ang titulo ng bahay ni Papa. Binuksan ko ito at tiningnan ang mga lumang sulat ni Papa. Sa dulo ng folder may isang maliit na bulsa na hindi ko napansin noon. May isang resibo doon na kupas na ang tinta. Payment for cryopreservation, St. Jude Fertility Clinic. Ang petsa sa resibo ay 1 linggo bago ang aking aksidente. Ngunit ang nakapirmang nagbayad ay hindi si Nanay Estrella. Ang pangalang nakasulat doon ay si Victor Salcedo. Napatitig ako sa pangalan ni Victor. Ibig sabihin, bago pa man kami ikasal, magkasabot na sila ni Nanay. Ginamit nila ang aking katawan, ang aking kakayahang maging ina para sa isang planong matagal na nilang binuo. Traidor. Bulong ko ang galit ay unti-unting sumasabog sa aking dibdib. Ginamit nila ako. Ginawa nila akong makina. Althea, makinig ka. Muling nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Narito ka sa Siquijor dahil sa isang dahilan. Ang akala nila ay tapos na ang laro dahil naitaboy ka na nila.
Pero hindi nila alam na ang taong tumulong sa iyo noon ay narito pa rin para tulungan kang buwin ang katotohanan. Anong gagawin natin? Tanong ko. Kailangan nating hanapin si Dr. Arietta. At kailangan nating malaman kung anong foy o embryo ang itinanim sa iyo nang gabing mawalan ka ng malay sa Cebu. Dahil kung tama ang hinala ko ang batang yan, ang magiging pinakamalakas mong alas para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Tumingin ako sa bintana sa malawak na karagatan na naghihiwalay sa akin mula sa aking mga kaaway. Ang bawat bakas ng nakaraan ay tila nagiging isang matalas na espada. Hindi lang ako babawi, Rafael. Sabi ko ang aking boses ay wala ng bakas ng takot. Sisiguraduhin kong sa bawat gamot na ipinainom nila sa akin, sa bawat hiwa na ginawa nila sa katawan ko, magbabayad sila ng higit pa sa dugo. 3 araw ang lumipas mula nang dumating ako sa Siquijor. Sa loob ng 3 araw na yon, tila naging isang estatwa ako sa loob ng klinika ni Rafael. Kumakain ako, umiinom ng gamot, at natutulog. Ngunit ang aking isipan ay lumilipad pabalik sa Cebu, sa bawat haplos ni Victor, na ngayoy nararamdaman ko bilang malalamig na kaliskis ng ahas, at sa bawat halik ni Nanay Estrella, na ngayoy tila lason sa aking pisngi. Ngayong umaga, pumasok si Rafael sa aking silid, bitbit ang isang puting envelope. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng galit na pilit niyang itinatago. Althea! Tawag niya sa akin. Naupo siya sa silya sa tabi ng aking kama. Lumabas na ang resulta ng advanced DNA sequencing na ginawa natin sa iyong dugo at sa cell-free DNA ng fetus. Napatuwid ako ng upo. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Ano ang sabi ng resulta, Rafael? Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga siya ng malalim at inilapag ang papel sa aking kandungan. Ang batang dala mo, gaya ng hinala natin, hindi siya nabuo sa natural na paraan. Ang DNA profile ng fetus ay nagpapatunay na ito ay isang IVF embryo na dumaan sa proseso ng cryopreservation o pagpapayelo. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang batang ito, ang munting buhay na akala ko ay bunga ng isang gabing pagmamahalan, ay isa palang produkto ng laboratory. Pero ang mas masakit na katotohanan, Althea, pagpapatuloy ni Rafael ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ang DNA ng bata ay tugma sa iyong DNA bilang ina. Ibig sabihin ang itlog o egg cell na ginamit ay sayo ang itlog na kinuha nila sayo nung aksidente, 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang DNA ng ama, hindi ito kay Victor Salcedo. Sabi ko na nga ba? Bulong ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa papel. Baog si Victor. Pero kanino-kaninong binhi ang itinanim nila sa akin. Isang anonymous donor, Althea. Isang binhing binili sa ibang bansa. Sagot ni Rafael. Ginawa nila ang lahat ng ito para makabuo ng isang Salcedo heir na may dugong Mendoza. Alam mo ba kung bakit? Umiling ako litong-lito sa tindi ng kasama ang natutuklasan ko. Dahil sa trust fund ng mga Salcedo at sa titulo ng inyong ancestral house, paliwanag ni Rafael. May kondisyon sa huling testamento ng ama ni Victor, kailangang magkaroon ng anak si Victor bago siya mag-40 taon para makuha ang buong kontrol sa yaman ng pamilya. At ang ancestral house ninyo, nakapangalan yun sa'yo pero sa batas, kapag nagkaroon kayo ng anak, magkakaroon si Victor ng karapatan bilang guardian kung sakaling may mangyari sa'yo. Napaawang ang aking bibig. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali ni Nanay Estrella na ipakasal ako kay Victor. Kaya pala ganoon ang galit nila nang mabuntis ako dahil ang plano nila ay ipalabas na natural ang lahat. Pero nang malaman nilang hindi na nila ako kailangan ng maitanim na ang embryo sa aking sinapupunan nang gabing lasingin ako ni Nanay bago ang aking birthday, dun na nila ako itinatwa. Ginawa nila akong mayde. Ginawa nila akong kasangkapan para sa pera. Ang aking boses ay puno ng pait. Ang sarili kong ina ipinagpalit ang aking danggal at ang buhay ng apo niya para sa karangyaan. Hindi ka lang nila ginamit, Althea. Binalak ka rin nilang itapon pagkatapos mo manganak. Dagdag ni Rafael. Ang planong siriin ang iyong dangal sa harap ng publiko ay paraan nila para makuha ang custody ng bata paglabas nito. Sasabihin nilang hindi ka fit na maging ina dahil sa iyong immoralidad.
Napatayo ako mula sa kama sa kabila ng panghihina. Ang bawat silula sa aking katawan ay tila nag-aapoy sa galit. Hindi na ito ang Althea na takot sa hiya. Ito na ang Althea na nakakita sa kailaliman ng impyerno. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Sabi ko habang pinupunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Akala nila ay isa lamang ako mahinang babae na iiyak sa sulok hanggang sa mamatay. Biglang tumunog ang aking cellphone na nakapatong sa mesa. Isang lumang numero ang tumatawag si Nanay Rosa, ang aming matapat na kasambahay sa Cebu, na palihim kong binigyan ng bagong SIM card bago ako tumakas. "Hello, Nanay Rosa?" Mabilis kong sagot. "Althea anak, makinig ka." Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng kaba at hikbi. "Narinig ko silang nag-uusap sa sala. Ipinapaskil na ni Victor ang notice of sale sa labas ng bahay niyo. Ibebenta na nila ang ancestral house niyo sa isang developer bukas na bukas din. Kailangan daw nilang makuha ang pera para mabayaran ang utang ni Victor sa casino bago pa malaman ng board ang restaurant." "Ano?" Nanggagalaiti kong sigaw. "Wala silang karapatan. Akin ang bahay na yan." "May dala silang papel, anak. Sabi ni Estrella, pumirma ka raw sa isang special power of attorney bago ka umalis." "Alam kong peke iyon pero mukhang may kakampi silang notaryo," sabi ni Nanay Rosa. "Bilisan mo, Althea. Mawawala ang lahat ng alaala ng papa mo." Napatitig ako kay Rafael. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ito na ang huling hantungan. Ang bahay na yon, ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Hindi ko hahayaang madungisan ng kanilang kasakiman ang bawat sulok ng tahanang yon. "Rafael, kailangan ko na bumalik sa Cebu," matatag kong sabi. "Masyadong mapanganib, Althea. Wala ka pang sapat na lakas," babala niya. "Hindi ko kailangan ng lakas ng katawan, Rafael. Ang kailangan ko ay ang katotohanang hawak natin." Tiningnan ko ang envelope ng DNA result. Akala nila ay naitapon na nilang basura. Ngayon papatunayan ko sa kanila na ang basurang itinapon nila ay babalik bilang isang unos na uubos sa kanilang lahat. "Sasama ako," mabilis na tugon ni Rafael. "Hindi kita pababayaan sa labang ito." Tumingin ako sa salamin ng klinika. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang guro ng musika na laging nakangiti. Ang babaeng naroon ay may mga matang tila apoy isang inang, handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak at para sa kanyang danggal. "Maghanda ka, Nanay Estrella. Maghanda ka, Victor." Bulong ko sa hangin. "Dahil ang anak na itinanim niyo sa akin para sa pera, siya rin ang magiging mitsa ng inyong katapusan." Hindi sapat ang galit, Althea. Ang galit ay parang apoy, kung hindi mo gagamitin ng tama, ikaw rin ang matutupok. Naroon kami ni Rafael sa gilid ng dalampasigan ng San Juan, pinapanood ang mga huling sinag ng araw na dahan-dahang naglalaho sa dagat. Ang hangin ng Siquijor ay malamig, ngunit ang pakiramdam sa aking dibdib ay tila kumukulong lava. Sa loob ng aking bag ay ang mga dokumento magpapatunay sa kanilang kasamaan, at sa aking puso ay ang determinasyong hinding-hindi na ako muling luluhod sa harap nila. "Alam ko, Rafael," sagot ko habang nakatingin sa malayo. Sa loob ng 5 taon, naging tupa ako sa kawan ni Nanay Estrella. Sumunod ako sa bawat luho niya, sa bawat utos niya, dahil akala ko ay utang na loob ko ang aking buhay sa kanya. Ngayon, tapos na ang Althea na yon. Humarap ako sa kanya. Kailangan nating pasukin ang kanilang kuta, pero hindi bilang kaaway. Kailangan nilang isipin na kontrolado pa rin nila ako. "Anong balak mo?" tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, pero naroon din ang paghanga. "Gagamitin ko ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang kasakiman," sabi ko nang may malamig na ngiti. "Ibebenta nila ang bahay bukas. Iisipin nilang panalo na sila. Pero bago mangyari yon, kailangan maniwala si Victor na may itinatago si Nanay Estrella sa kanya, at kailangan maniwala si Nanay na si Victor ay handa na siyang ilaglag." Kinuha ko ang aking lumang cellphone. Huminga ako ng malalim bago pinindot ang numero ni Victor. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot siya. "Hello? Sino to?" Ang boses ni Victor ay puno ng iritasyon. Rinig ko sa background ang tunog ng mga baso at tawa ng mga babae. Marahil ay naggiriwang na siya gamit ang perang hindi pa man niya hawak. "Victor? Ako ito."
sabi ko sa pinakamahinang boses na kaya kong gawin. Piniga ko ang aking mga mata para maging tunog umiiyak. Victor, parang awa mo na. Kailangan ko ng tulong. Natahimik ang kabilang linya. Althea, akala ko ba ay nagpakamatay ka na sa kahihiyan? Anong kailangan mo? Wala na tayong pag-uusapan. Victor, nasa malubhang kalagayan ako rito sa Mindanao. Pagsisinungaling ko. Naubos na ang pera ko at ang bata mukhang mawawala siya kung hindi ako makakapagpagamot. Pero bago man lang ako mawala, gusto ko lang malaman mo, yung folder na kinuha ko sa bahay, hindi lang yon titulo ng lupa. Naramdaman ko ang pananabik sa kanyang paghinga. Anong ibig mong sabihin? Anong nasa loob ng folder? May mga resibo roon, Victor. Mga resibo ng mga transaksyon ni Nanay Estrella sa kasino at sa isang bank account sa labas ng bansa. Matagal ka na niyang ninanakawan, Victor. Ang pera na dapat ay sa atin sa mga Salcedo, unti-unti niyang inililipat sa sarili niyang pangalan gamit ang pirma mo na pinalabas niyang ikaw ang nag-utos. Ano walang hiya? Sigaw ni Victor. Imposible yan. Si Mama Estrella ang nagplano ng lahat ng ito. Iyon ang akala mo, Victor. Pero kilala mo ang nanay. Kahit sariling anak kaya ning gamitin, paano pa kaya ang isang manugang na baog? Binitawan ko ang huling salita nang may diin sapat na para masugatan ang kanyang pride. Kung gusto mong makuha ang ebidensya, bago niya tuluyang maibenta ang bahay at tumakas dala ang pera, magkita tayo bukas ng gabi sa Ancestral House. Mag-isa ka lang. Althea, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, wala na akong dahilan para magsinungaling, Victor. Malapit na akong sumuko. Gusto ko lang na bago ako mawala, hindi mapunta sa kanya ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya nakasagot. Tumingin ako kay Rafael. Nakalunok na siya ng pain. Ngayon si Nanay Estrella naman. Nag-compose ako ng isang text message para kay Nanay Estrella gamit ang isang hindi kilalang numero. Estrella, alam ni Victor ang tungkol sa account mo sa St. Jude Fertility Clinic. Alam na niya na pinagkakakitaan mo siya. Maganda ka dahil hindi lang ang bahay ang kukunin niya sa'yo bukas. Inilapag ko ang cellphone sa buhang inan. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ang kontrol. Althea, sigurado ka ba rito? Tanong ni Rafael. Kapag nagkaharap-harap kayo, hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Victor. Marahas siyang tao. Yun ang kailangan ko, Rafael, sabi ko. Kailangan nating sirain ang tiwala sa pagitan nila. Ang alyansang binuo sa kasalanan ay madaling gumuho kapag pumasok ang hinala. At habang nagkakagulo sila, ilalalabas natin ang tunay na katotohanan sa harap ng batas. Kinuha ni Rafael ang kanyang bag at inabutan ako ng isang maliit na vial. Vitamins ito, Althea, at pampakapit. Kailangan mo maging malakas para sa biyahe natin bukas. Sasakay tayo sa unang ferry pa Cebu. Numiti ako sa kanya isang tunay na ngiti. Salamat, Rafael. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito dahil noong gabing maaksidente ka, nakita ko ang isang babaeng may dalisay na puso na unti-unting pinapatay ng mga taong dapat ay nagpoprotect sa kanya. Sagot niya ng may malalim na emosyon. At dahil naniniwala ako na ang bawat bata, lalo na ang dinadala mo, ay karapat-dapat sa isang inang palaban. Niyakap ko ang aking sarili habang ang huling liwanag ng araw ay naglalaho. Ang Sikihor ay nagbigay sa akin ng kanlungan, pero ang Cebu ang magiging entablado ng aking paghihiganti. Bukas ang guro ng musika ay titigil na sa pagtugtog ng malulungkot na himig. Bukas ang bawat nota ay magiging isang sigaw para sa hustisya. Maganda kayo, bulong ko sa madilim na abot-tanaw. Dahil ang Althea na kilala nyo ay matagal lang namatay sa ilalim ng ulan. Ang babalik sa inyo ay ang multo ng inyong mga kasalanan. Sa loob ng isang eksklusibong VIP lounge sa isang kasino sa Cebu, hindi mapakali si Victor Salcedo. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey, ngunit hindi niya malasahan ang kapang nito. Ang paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang isipan ay ang boses ni Althea, ang boses na akala niya ay tuluyan na niyang napaamo at napatabi. Paano pa kaya ang isang manugang na baog, mag-isa ka lang? Sinto-sinto talaga ang babaeng yon, bulong ni Victor sa sarili, sabay lagok ng alak. Pero kahit anong pilit niyang balewala,
Inang sinabi ni Althea. May isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing may punto ang asawa. Sa loob ng 5 taon ng kanilang relasyon, ni Estrella ang biyanan niya ang laging nasusunod. Si Estrella ang nagplano kung paano huthutan si Althea, kung paano manipulahin ang mga dokumento ng bahay, at kung paano gagamitin ang kondisyon ni Victor para sa sarili nilang kapakanan. Ngunit sa tuwing may papasok na pera mula sa restaurant o sa mga benta ng lupain, laging si Estrella ang humahawak. Sir Victor Tayana po, tanong ng dealer, ngunit winasiwas lang ni Victor ang kanyang kamay at tumayo. Lumabas siya ng kasino at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa halip na pumunta sa kanyang kondo, meritso siya sa ancestral house ng mga Mendoza. Ang bahay na ito ang tanging kulang para maging ganap ang kanyang yaman. Pero bakit parang si Estrella ang mas nagmamadaling ibenta ito? Bakit kailangang bukas na bukas din? Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Estrella sa sala. May hawak na baso ng wine at tila reynang nagmamasid sa kanyang kaharian. Victor, bakit na yan ka lang? Akala ko ba ay asikasuhin mo ang mga papeles para sa pirmahan bukas? Tanong ni Estrella, ang kanyang boses ay tila isang utos na nakabalot sa sutla. Tumingin si Victor sa kanyang biyenan sa babaeng minahal niya sa paraang madilim at bawal. Ngayon lang niya napansin ang talim ng mga mata nito. Mama Estrella, may itatanong lang ako. Yung mga accounts natin sa bangko, sigurado ka bang maayos ang lahat? Walang butas. Bahagyang napatigil si Estrella sa pag-inom. Bakit mo naman naitanong yan? Alam mong ako ang nag-aalaga ng lahat para hindi ka maabala sa restaurant. Bakit? May problema ba? Wala naman. Naisip ko lang baka masyadong malaki ang porsyento na napupunta sa mga maintenance na sinasabi mo. Sagot ni Victor, pilit na ginagawang kaswal ang kanyang tono. Victor, kung wala ako, wala ka sa posisyong kinaroroonan mo ngayon. Malamig na tugon ni Estrella. Huwag mong kalimutan na ako ang nagtakip sa lahat ng baho mo. Ako ang gumawa ng paraan para magkaroon ka ng tagapagmana kahit pa sa papel lang. Nagtiimbagang si Victor, tagapagmana. Yun ang laging pang-atake ni Estrella. Ang kanyang pagkabao o ang ginagamit nitong tanikala para hindi siya makawala. Umakyat si Victor sa itaas kunyari ay magpapahinga na. Ngunit nang masiguro niyang nasa kusina na si Estrella, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang biyenan. Alam niyang dun itinatago ni Estrella ang isang maliit na vault sa loob ng cabinet. Nang inginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan ng iba't ibang kombinasyon ng petsa. Sa ikalimang pagkakataon, bumukas ang vault. Doon nakita niya ang mga bankbook. Binuksan niya ang isang account sa pangalan ni Estrella Mendoza. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Ang halaga ng pera roon ay sapat na para bumili ng 3 pang restaurant. At ang mga petsang deposito tugma sa mga araw na sinasabi ni Estrella na nalugi ang kanilang negosyo. Walang hiya? Bulong ni Victor. Totoo ang sinabi ni Althea. Ginagatasan lang ako ng matandang to. May nakita pa siyang isang folder sa ilalim. Binuksan niya ito at nakita ang mga resibo mula sa St. Jude Fertility Clinic. Pero may isang papel na kumuha ng kanyang atensyon, isang kontrata na nagsasabing si Estrella Mendoza ang may ganap na kontrol sa biological material na kinuha mula kay Althea. Ibig sabihin kahit makuha ni Victor ang bata, si Estrella pa rin ang may huling say. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, biglang bumukas ang pinto ng silid. Tumambad dun si Estrella, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay maputla at pulo ng bagsik. Kakanggap lang niya ng text message na ipinadala ni Althea. Estrella, alam ni Victor ang tungkol sa account mo? Anong ginagawa mo sa gamit ko, Victor? Ang boses ni Estrella ay parang galing sa hukay. Dahan-dahang tumayo si Victor, hawak ang mga bankbook. Ito ba ang sinasabi mong proteksyon, Estrella, ninanakawan mo na pala ako sa harap ng mukha ko? Ibinibigay ko ang lahat sa iyo, Victor. Pati ang anak ko, ibinigay ko para lang maging masaya ka. Sigaw ni Estrella. Lumapit siya at pilit na inaagaw ang mga papel. Akin na yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko na ang lahat. Tama si Althea, ginagamit mo lang ako para makuha ang yaman ng mga Salcedo. Itinulak ni Victor si Estrella, dahilan para mapaupo ang matanda sa kama. Bukas itutuloy natin ang bentahan ng bahay.
Pero sa pagkakataong ito sa account ko napapasok ang pera, at pagkatapos nun hinding-hindi na kita gustong makita. Tumawa nang nakapanlulumo si Estrella. Akala mo ba ay ganun lang kadali yon? Nakalimutan mo na ba ang mga pirma mo sa mga peking dokumento? Isang salita ko lang, Victor sa kulungan, ang bagsak mo. Sabay tayong lulubog. Napatigil si Victor. Ang takot ay muling humalo sa kanyang galit. Sa loob ng silid na iyon, ang dalawang demonyo ay nagsimulang magsukatan ng lakas, hindi alam na sa labas, ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak hudyat. Nang pagdating ng bagyong wawakasan, ang kanilang kasamaan. Huwag mo akong subukan, Estrella, banta ni Victor bago siya mabilis na lumabas ng silid dala ang ilang mahahalagang papel. Naiwang, mag-isa si Estrella, nanginginig sa galit. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Althea, alam kong ikaw ang may gawa nito. Akala mo ba ay nanalo ka na? Hindi mo pa kilala ang inang kinalaban mo. Ang amoy ng alat ng dagat sa pantala ng Cebu ay hindi na nagdulot ng takot sa akin. Sa halip bawat langhap ko ng mahalumigbig na hangin ay tila nagpapatibay sa aking paninindigan. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng banya ng Fastcraft, tinitignan ng babaeng hindi ko na halos makilala. Suot ko ang isang itim na dress na hapit sa aking katawan, sapat para ipakita ang bahagyang umbok ng aking tiyan, isang paalala sa kanila na ang ebidensya ng aking imoralidad ay buhay na buhay. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga labi ay pinahiran ko ng matapang na pulang lipstick. Hindi na ako ang Althea na mukhang basang sisiw. Ako na ang Althea na handang maningil. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael na naghihintay sa labas. Nakasuot siya ng formal na polo, bit-bit ang isang briefcase na naglalaman ng ating mga bala, ang DNA results, at ang mga dokumento mula sa St. Jude. Higit pa sa handa, Rafael, sagot ko, na yung araw babawiin ko ang pangalang ninakaw nila. Sumakay kami sa isang itim na sasakyan patungo sa aming ancestral house. Habang papalapit kami, nakita ko ang malaking karatula na nakasabit sa gate. For sale, contact Victor Salcedo. Ang bawat letra sa karatulang yon ay tila sampal sa alaala ni Papa. Pagbaba namin ng sasakyan, saktong lumabas si Victor mula sa main door, kasama ang isang lalaking nakabarong, marahil ang abogado o ang buyer. Natigilan sila nang makita ang sasakyang huminto. Dahan-dahan akong bumaba. Ang tunog ng aking high heels sa semento ay tila isang babala. Althea! Gulat na sambit ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at halos mabitawan niya ang hawak na folder. Anong ginagawa mo rito at paanong... Bakit, Victor, akala mo ba ay nabulok na ako sa kalsada? Sabi ko nang may malamig na ngiti. Naglakad ako papalapit sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang gulat. Masyadong maganda ang sikat ng araw para hindi ko masaksihan ang pagbebenta ng bahay ng aking ama. Wala kang karapatang pumasok dito, may special power of attorney ako mula sa iyo. Sigaw ni Victor, pilit na ibinabalik ang kanyang yabang. Pero nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Iyon ba ang papel na pinirmahan ko nung lasing ako? O yung pinekin yun ni Nanay Estrella? Tinaasan ko siya ng kilay. Victor, ipakikilala ko sa iyo si Dr. Rafael Torralba. Siya ang saksi sa lahat ng ginawa niyo sa akin sa Siquijor at sa Cebu. Lumabas din si Estrella mula sa bahay nang marinig ang gulo. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan, ay sandaling napalitan ng takot bago ito naging isang maskara ng galit. Althea, ang kapal na mukha mong bumalik dito pagkatapos ng kahihiyang idinulot mo. Sigaw ni Estrella. Umalis ka na bago ko tawagin ang pulis. Tawagin mo sila, Nay. Hamon ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tawagin mo ang pulis para malaman nila kung paano ang isang ina ay nagpapakain ng sedative sa sariling anak para kumuha ng itlog nito at ibenta sa asawa niyang baog. Natahimik ang lahat. Ang abogado na kasama ni Victor ay nagsimulang magpalipat-lipat ng tingin sa amin. Anong pinagsasabi mo? Nanggagalaiting sabi ni Estrella, pero ang kanyang boses ay piyok. Alam ko na ang lahat, Nay. Alam ko ang tungkol sa St. Jude Fertility Clinic. Alam ko na ang batang ito ay hindi bunga ng pangangalunya kundi bunga ng inyong kasakiman. Itinaas ko ang envelope na hawak ni Rafael. Narito ang DNA sequencing. Ang batang ito ay may dugong Mendoza,
pero walang kahit isang patak ng dugong Salcedo. Isang anonymous donor, di ba? Dahil alam nyo na hindi kailanman makakaanak si Victor. Lumingon ako kay Victor na ngayon ay namumutla na. Victor, alam ba ni Estrella na balak mo siyang ilaglag kapag nakuha mo na ang pera mula sa developer na may hawak kang ebidensya ng pagnanakaw niya sa accounts mo? Nagkatinginan ang dalawa. Ang binning itinanim ko kagabi sa pamamagitan ng tawag at text ay biglang sumibol. Ang pagdududa sa kanilang mga mata ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Totoo ba yan, Victor? Tanong ni Estrella, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Kaya ba gusto mong sa account mo pumasok ang pera? Huwag kang maniniwala sa kanya, Mama. Sinisiraan niya lang tayo. Depensa ni Victor pero huli na. Pumasok tayo sa loob, sabi ko ng may otoridad. Ayaw niyo namang marinig ng mga kapitbahay ang tungkol sa inyong incestuous na relasyon at medical malpractice, di ba? Pag-usapan natin ang paghahati ng ari-arian o ang paghahati ng taon na ilalagay niyo sa kulungan? Hindi sila nakasagot. Pumasok ako sa aming bahay, ang bahay ko ng may taas no. Habang naglalakad ako sa sala, naramdaman ko ang presensya ni Papa. Panarito na ako. Babawiin ko ang lahat. Nang maupo kami sa dining table, ang tensyon ay tila sa sabog na bulkan. Si Victor at Estrella ay magkatabi, pero ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Si Rafael ay nasa tabi ko, handang ilabas ang mga dokumentong wawasak sa kanilang mundo. Ngayon, panimula ko, habang tinatanggal ko ang aking itim na gloves. Sino ang gustong unang magsalita? Si Victor ba na nagnanakaw ng pera sa kumpanya? O si Nanay Estrella na nagnanakaw ng buhay sa sarili niyang anak? Tumingin si Estrella kay Victor at si Victor ay tumingin sa sahig. Sa sandaling iyon, alam kong kontrolado ko na ang bawat nota ng kanilang katapusan. Ang dining table na dati ay pinaglulugaran ng aming masasayang salusalo ay tila naging isang courtroom. Sa dulo ay nakaupo ako kalmado, ngunit ang bawat himaymay ng aking puso ay alerto. Sa aking tabi ay si Rafael, na seryosong inilalabas ang mga medical records mula sa kanyang briefcase. Sa kabilang panig naman ay sina Victor at Estrella, na ang mga muka ay tila mga lanta na dahon putla nanginginig at puno ng takot. Bago tayo magpatuloy, attorney, lumingon ako sa abogado ni Victor na mukhang nais na ring tumakas sa tindi ng tensyon. Gusto kong malaman mo na ang special power of attorney na hawak ni Victor ay null and void. Meron akong sertipikasyon mula sa isang doktor na noong gabing pirmahan ng dokumento, yan ang aking kliyente ay nasa ilalim ng impluensya ng malakas na sedative. Hindi totoo yan, sigaw ni Victor. Hinampas niya ang mesa. Pinirmahan mo yan ng kusa, Althea. Huwag ka mag-imbento. Mag-imbento. Tumawa ako ng bahagya, isang tawang walang bahid ng saya. Rafael, ipakita mo sa kanila. Inilapap ni Rafael ang DNA results at ang selyadong record mula sa St. Jude Fertility Clinic. Ito ang katotohanan, Victor. Nung 2 taon na ang nakalilipas, dinala ni Estrella ang kanyang anak sa isang illegal na operasyon. Kinuha ang kanyang mga itlog habang siya ay walang malay. At nung nakaraang buwan, sa utos niyo ring 2, itinanim ang embryo sa kanyang sinapupunan nang muli siyang lalong malasing at mawala ng malay. Ang batang ginadala ni Althea ay hindi bunga ng isang milagro o ng pangangalo niya. Dagdag ni Rafael, ang kanyang boses ay matigas at puno ng autoridad. Ito ay isang binalak na medical malpractice at ikaw, Estrella, ang siyang nag-facilitate ng lahat. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nanay Estrella. Bakit na'y dahil ba sa trust fund ng mga Salcedo, dahil ba kailangan ni Victor ng tagapagmana para makuha ang pera at kailangan mo ng kontrol kay Victor para makuha ang bahay na ito? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin na kailangan mo akong babuyin para lang sa karangyaan? Nang inginig ang mga labi ni Estrella. Sa loob ng ilang sandali, nakita ko ang isang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong napalitan ng kanyang nakasanayang pagmamataas. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, Althea. Para hindi ka iwan ni Victor, alam ko hindi kayo makabuo. Kaya tinulungan ko lang kayong masama. Bang gustuhin kong maging matatag ang pagsasama ninyo? Sa pamamagitan ng pagtulog sa kama ng asawa ko, bulyo ko. Sa pamamagitan ng pagnanakaw sa aking katawan, Nay,
Huwag mo nang gamitin ang salitang para sa akin. Dahil ang totoo, ginawa mo ito para sa iyong sarili. Para sa mga bank account na itinago mo kay Victor. Lumingon si Victor kay Estrella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Totoo ba, Estrella, na pati ang prosesong ito ay pinagkakakitaan mo na ang perang ibinigay ko para sa doktor ay sa bulsa mo rin napunta? Victor, huwag kang makinig sa kanya. Sinisira niya lang tayo. Depensa ni Estrella, hinawakan niya ang braso ni Victor, pero marahas itong tinabig ng huli. Niloko mo ako, sigaw ni Victor. Sinabi mo sa akin na kontrolado mo ang lahat, na kapag nanganak si Althea, makukuha natin ang pera at itatapon natin siya. Pero ang totoo, ikaw ang may hawak ng lahat ng alas. Ako ang ginawa mong tanga. Pareho kayong tanga. Sabat ko, itinaas ko ang aking boses para matigil ang kanilang pag-aaway. Victor, akala mo ba ay makukuha mo ang pera ng mga Salcedo gamit ang batang ito? Ngayong alam na ng batas na ilegal ang pagkakabuo sa kanya, hindi kikilalanin ng board ng kumpanya niyo ang batang ito bilang tagapagmana. At ikaw, nanay, ang bahay na ito. Hindi ito maibebenta. Dahil kanina lang bago kami pumunta rito. Nagsampa na kami ng adverse claim sa Registry of Deeds based sa panloloko ninyo. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ni Victor at ang hikbi ni Estrella. Attorney, umalis na tayo, sabi ng buyer na kasama ni Victor bakas ang pandidiri sa kanyang muka. Ayaw kong madamay sa kasong kriminal ninyo. Ang pangit ng record ng pamilyang ito. Nang makaalis ang buyer at ang abogado, lalong naging madilim ang aura sa loob ng bahay. Si Victor ay parang isang hayop na nakulong sa sulok. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa folder sa mesa. Bigla mabilis niyang sinunggaban ng mga dokumento at tinangskang punitin ang mga ito. Walang ebidensya, walang kaso, sigaw niya habang pilit na winawasak ang mga papel. Ngunit hinawakan ni Rafael ang kanyang braso at itinulak siya pabalik sa silya. Masyado kang huli, Victor. Ang mga yan ay kopya lang. Ang mga orihinal ay ligtas na nasa kamay ng aming abogado at ng pulisya. Pulisya? Gulat na tanong ni Estrella. Kasabay ng kanyang tanong, narinig namin ang tunog ng mga sirena sa labas ng gate. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumatagos sa mga bintana ng ancestral house. Unay, tinawagan ko na sila bago pa kami pumasok. Sabi ko habang tumatayo. Tapos na ang pagtatago, tapos na ang panloloko. Ngayong gabi ang bawat lihim na itinago niyo sa loob ng bahay na ito ay lalabas na. Biglang tumayo si Estrella at sumigaw ng hindi maintindihan. Hindi niyo ako makukuha, akin ang bahay na ito. Akin ang lahat. Tumakbo siya patungo sa kusina. Marahil ay may balak na tumakas o gumawa ng kung anong marahas. Victor, pigilan mo siya, sigaw ko. Pero si Victor ay nakatulala lang, tila nawala na ng saysay ang kanyang buhay. Tumakbo kami ni Rafael para sundan si Estrella. Ngunit bago pa kami makarating sa kusina, isang malakas na amoy ng gas ang sumalubong sa amin. Nakatayo si Estrella sa gitna ng kusina, hawak ang isang lighter. Kung hindi mapupunta sa akin ang bahay na ito, walang makakakuha. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Dito tayo magtatapos, Althea. Kasama ng anak mo at ng lahat ng alaala ng iyong ama. Ang amoy ng gasol ay tila isang nakalalasong kumot na bumabalot sa buong kusina. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang hapdi sa aking baga at ang matinding kaba para sa aking dinadala. Nakatayo si Nanay Estrella sa tapat ng nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang isang lighter. Ang apoy nito ay tila isang maliit na sayaw ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Naibitawan mo yan. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Sigaw ko pilit na pinatitigas ang aking boses sa kabila ng takot. Isipin mo ang sarili mo. Kapag itinuloy mo ito, wala nang matitira sa atin. Wala na nga talagang natira, Althea, humahagulgol na sigaw ni Estrella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala na sa tamang wisyo. Ibinigay ko ang lahat para sa bahay na ito. Pinatay ko ang aking konsensya, tinalikuran ko ang pagiging ina para lang hindi tayo mabulok sa hirap. At ngayon, kukunin mo lang. Hinding-hindi. Sa likuran ko, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa. Si Victor. Akala ko itutulungan niya kami, ngunit laking gulat ko nang makita siyang mabilis na tumatakbo patungo sa pintuan sa likod. Victor, saan ka pupunta? Sigaw ko. Hindi siya lumingon. Bahala na kayong dalawa.
Hindi ako mamatay sa sunog na ito. Marahas niyang itinulak ang ilang silya para halangan ang aming daan. At mabilis na lumabas iniwan ang babaeng kasabwat niya sa lahat ng kanyang kasamaan. Napangiti ng mapait si Estrella habang nakatingin sa direksyong dinaanan ni Victor. Nakita mo na Althea iyan ang lalaking pinili mong mahalin? Iyan ang lalaking ipinaglaban ko para sa'yo. Isang duwag, isang traidor. Kaya wag mo siyang tularan, Nay. Dahan-dahan akong humakbang papalapit kahit nararamdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin dahil sa gas. Hindi pa huli ang lahat. Bitawan mo ang lighter, maayos pa natin ito sa harap ng batas. Batas ang. Batas ay para lang sa mga may pera, anak. At bukas wala na akong pera, sabi ni Estrella. Itinapat niya ang lighter sa siwang ng kalan. Magkasama tayo rito, Althea, kasama ng bunga ng iyong kahihiyan. Hindi ito kahihiyan, Estrella. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw mula sa aking likuran. Batang ito ay simbolo ng katatagan ni Althea at ikaw? Ikaw ang tanging mansa sa buhay niya. Sa isang iglap, habang nakatuon ang pansya ni Estrella kay Rafael, mabilis akong kumilos. Hinablok ko ang isang mabigat na baso sa counter at inihagis ito sa direksyon ng bintana sa kusina para basagin ang salamin at papasukin ang sariwang hangin. Clang! Ang tunog ng basag na salamin ay tila naging hudyat para sa mga pulis. Pulis ito, bitawan! Ang lighter! Itaas ang mga kamay! Nagyulantang si Estrella. Sa kanyang pagkagulat, bumagsak ang lighter sa sahig. Ngunit bago pa ito magliyab, mabilis siyang dinaluhong ni Rafael at inilayo sa kalan, habang ang mga pulis ay mabilis na pumasok para patayin ang main valve ng gas. Napasandal ako sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig habang hinahabol ang aking hininga. Narinig ko ang matitinis na sigaw ni Estrella habang pinipigilan siya ng 2 pulis. Bitawan niyo ako, Althea. Isinusumpa kita, anak kitang, walang utang na loob. Ang mga salitang yon ay tila mga huling patak ng lason na ibinubugan niya. Tumingin ako sa kanya habang kinakaladkad siya palabas. Wala na akong naramdamang galit. Wala na ring lungkot. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagkapagod at ang malamig na katotohanan na ang babaeng nagluwas sa akin ay hindi kailanman naging isang ina. Dalhin niyo na siya, mahinang sabi ko sa pulis. Sa labas ng gate, narinig ang malakas na kalabog. Nahuli si Victor. Sinubukan niyang tumakas sa benta ng bapor, ngunit dahil sa tawag ni Rafael sa mga awtoridad sa pantalan kanina, agad siyang hinarang at ibinalik dito sa bahay. Nakita ko siyang nakaposas, nakayuko at hindi makatingin sa mga kapitbahay na dati ay dinidilaan ng kanyang mga paa sa yaman. Lumapit sa akin si Rafael. Inalalayan akong tumayo at maingat na inakay palabas ng bahay. Ang sariwang hangin ng gabi sa Cebu ay tila isang gamot na humilom sa aking mga baga. Tapos na, Althea, bulong ni Rafael habang nakatingin sa akin ng may paghanga. Ligtas na kayo. Ligtas na ang bahay niyo. Tumingin ako sa aming ancestral house. Ang mga ilaw ng pulisya ay patuloy na umiikot, nagbibigay ng kakaibang kulay sa lumang kahoy ng gusali. Sa gitna ng gulo, nakita ko si Nanay Rosa, ang aming kasambahay, na tumatakbo patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Salamat sa Diyos, Althea. Salamat sa Diyos. At buhay kayo! Iyak ni Nanay Rosa. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang orasan. Lampas na ng hating gabi. Tapos na ang aking kaarawan. Ang pinakamahaba at pinakamapait na kaarawan ng aking buhay ay pormal nang nagwakas. Isinakay sina Victor at Estrella sa magkahiwalay na patrol car. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang mga mata namin ni Victor. Wala akong nakitang pagsisisi, tanging takot para sa kanyang sariling kapakanan. Ipinikit ko ang aking mga mata at tumalikod. Hindi na siya bahagi ng aking mundo. Rafael. Tawag ko sa doktor na naging anghel ko sa gitna ng unos. Gusto ko na magpahinga. Pero bago yon, gusto kong pasalamatan ang batang ito. Hinaplos ko ang aking tiyan. Dahil sa kanya nahanap ko ang tapang na hindi ko akalaing meron ako. Numiti si Rafael at inalalayan ako patungo sa kanyang sasakyan. Marami pang kailangang ayusin sa korte, Althea. Pero ngayong gabi, ang hustisya ay nagsimula na sa loob ng bahay na ito. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa aming bahay,
Lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang ancestral house ay nanatiling nakatayo matatag, marangal at malinis na sa mga demonyong nganahan doon. Ang bukas ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa na sa wakas ang himig ng aking buhay ay ako na ang magsusulat. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing tila gumuho ang langit sa aming ancestral house. Nayon ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintanang kapiz ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi ng isang uri ng kapayapaan na akala ko ay hinding-hindi ko na mararamdaman. Ang amoy ng gas at lason ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang malambot na amoy ng baby powder. Nakatayo ako sa balkona, dahan-dahang idinuuyan ng aking munting anghel si Aurora. Pinangalanan ko siyang Aurora dahil siya ang bukang liwayway sa madilim kong buhay. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na pagtulog, hindi ko mapigil ang humanga sa kanyang maliliit na daliri at sa payapang mukha na walang kamalay-malay sa dumi ng mundong pinagmulan niya. Gising na ba ang munting prinsesa? Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita si Rafael bitbit ang ilang mga dokumento at isang maliit na laruan. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na sa loob ng 6 na buwan ay naging sandigan ko sa gitna ng mga pagsubok sa korte. Mahimbing pa ang tulog ni Rafael. Mukhang napagod sa paglalaro kanina. Mahina akong sagot para hindi magising ang bata. Inilapap ni Rafael ang mga gamit sa mesa at lumapit sa amin. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Aurora. May balita na ako mula sa abogado natin. Pormal nang ibinaba ang hatol. Dahil sa dami ng ebidensya ng pagnanakaw at lalo na ang medical malpractice at tangkang pagpatay 12 hanggang 20 taon ang ipinataw kay Victor. Nakahinga ako ng maluwag. Si Nanay Estrella. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Rafael. Dahil sa kanyang mental state, inilipat siya sa isang correctional hospital. Sabi ng mga doktor, tuluyan ng gumigay ang kanyang isipan. Paulit-ulit siyang tumatawag sa iyo, Althea. Humihingi ng tawad, o minsan naman ay isinisigaw ang tungkol sa bahay na ito. Nawala na siya sa realidad. Naramdaman ko ang isang kurot sa aking puso. Ngunit hindi na ito ang sakit ng pagtataksil. Ito ay isang uri ng awa para sa isang babaeng nabulag ng kasakiman hanggang sa mawala ang lahat, pati na ang sarili niyang katinuan. Ang hiya na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng kasinungalingan ay siya ring naging tanikala na gumapos sa kanya sa kadiliman. Ang nararapat ay nararapat, Rafael, sabi ko. Pinatawad ko na siya sa aking puso. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko at para kay Aurora. Ayokong lumaki ang anak ko na may dalang bigat ng galit mula sa akin. Yan ang dahilan kung bakit hangang-hanga ako sa iyo, Althea. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi mo lang binawi ang bahay na ito. Binawi mo rin ang iyong dignidad. Tumingin ako sa ibaba sa bakuran ng aming bahay. Doon may mga bata at kababaihan na naglalakad at nag-uusap. Ang ancestral house ay hindi na lang basta tahanan ko. Binuksan ko ang pinto nito para maging bahay ni Althea, isang foundation para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at human trafficking. Ang bawat silid na dati ay naging saksi sa panloloko ay isa na ngayong silid ng pag-asa at paghilom. Nanay Rosa, tawag ko sa aming matapat na kasambahay na ngayon, ay siyang tumatayo bilang head matron ng foundation. Handa na ba ang merienda para sa mga bisita? Opo, Althea, nakahanda na ang kakanin at juice sa silong, masayang sagot ni Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa takot na nakita ko noong gabing mahuli sina Victor. Naupo kami ni Rafael sa wooden bench sa balkonahe. Sa malayo ang dagat ng Cebu ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Napakaganda ng tanawin, tila isang obra maestra na iginuhit ng tadhana pagkatapos ng isang malakas na unos. Ano nang plano mo ngayon, Althea? Ngayong tapos na ang laban sa korte. Tanong ni Rafael habang mataman akong pinagmamasdan. Tumingin ako kay Aurora pagkatapos ay kay Rafael. Gusto kong bumalik sa pagtuturo ng musika, pero sa pagkakataong ito hindi lang basta nota ang ituturo ko. Ituturo ko sa mga bata at sa mga kababaihan kung paano gumawa ng sarili nilang himig sa kabila ng ingay na mundo. At syempre, gusto ko ring maranasan ng tunay na kapayapaan kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin.
Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Hindi ito tulad ng hawak ni Victor na tila nais akong ariin. Ang hawak ni Rafael ay magaan puno ng paggalang at pangako ng pag-alalay. Sana ay hayaan mo akong maging bahagi ng himig na yan, Althea. Kahit bilang tagapakinig lang sa simula. Mumiti ako isang ngiti na nagmumula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Lagi kang may puwang sa himig ko, Rafael. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng doktor ay may dalang gamot na nakakatulog. Ang iba ay may dalang gamot na nakakapagpamulat. Humalik si Rafael sa aking no at muling tumingin sa bata. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa aming balat. Ang ancestral house na dati ay tila isang kulungan ng mga lihim ay isa na ngayong simbahan ng katotohanan. Sa bawat tibok ng puso ko, nararamdaman ko ang presensya ni Papa. Alam kong nakangiti siya mula sa itaas masaya dahil ang bahay na itinayo niya ay muling napuno ng sining, katarungan at pag-ibig. Ang kwento ko ay hindi nagsimula sa isang fairy tale at hindi rin ito natapos sa isang marangyang kasal. Natapos ito sa isang babaeng nahanap ang kanyang boses, sa isang inang nahanap ang kanyang lakas, at sa isang anak na nahanap ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa katapatan at sakripisyo. Ako si Althea Mendoza at ito ang aking bagong simula. Ang awit ng aking buhay ay hindi na malungkot. Ito ay isang martsa ng tagumpay.